balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Dalawa daw ang inilagay. Sabi ko, kamusta naman? Ayos, sir. Pero merong daw, nasa paggamit din daw eh. Hindi rin, ano. Merong mga ibang babae hindi daw gusto. Pero meron maraming babae daw na Ano gusto. naman yung sabi? Sinong hindi Ayun siya, pwede nandyan ka siya ng dyan. balitas? Ito nga, hindi ko na nga binasa eh. Hindi mo ako Hindi pwede lagyan. Pagdating daw kay Jim, hindi Hindi pwede. pwede lang. Aray ko naman. Sobra kayo. Madadamay na naman ako. Meron akong good news. Gusto niya na. Sige, pare. Lumista tayo sa bulitas, pare. Tungkol sa tubig. Okay, sige. Oo, sige. Good news Hoy, to. good news talaga. Hindi ho lumabas to sa mga pahayagan o sa dailies. But it's a disclosure sa Philippine Stock Exchange. Kasi ho, yung Manila Water Company, listed yan. Yung kanyang may-ari ng Manila Water, ang Ayala Corporation, listed dyan. According po sa disclosure nila, nagbenta na raw ang Ayala ng kanilang partly ng ownership sa Manila Water. Mga mahigit 10%. So, ang suma total niyan, ang holdings nila sa Manila Water ay 22% na lamang. Okay. Magkano yung binenta nila? Umaabot to ng halos 5.7 billion pesos. Okay. 6 billion yan. Well and good. Di ba? Sa akin, gusto mo nang umalis dun sa business na medyo your shares. controversial. And, ano. Ang problema ko ho, ganito. Sino yung bumili? Is this a publicly listed corporation? Both of them are publicly listed. Okay. Sino yung bumili? Sino? Ang Ayala po, binenta yung shares sa Manila Water. At ang bumili ay Manila Water. So, ano ba, may tawag dyan eh. Self-dealing yan. Hindi. Hindi? Not necessarily. Kasi pwede kang mag-reacquire, di ba? Ng Buyback. Buyback. Magiging treasury shares. alarm ng National Disaster Relief. Ay, nako. Late na kayo. Warningan tayo Late. tungkol sa kayo, Indol. lumindol na. Lumindol na. Batas. Kaninang alas 8:24 ng umaga, aftershocks inaasahan. Yes, late kayo. Sabi. Emergency So, alert. ang tawag dyan ay reacquisition ng share. Buyback. Para lumiit yung Legal yan. legal yan. Oo. But you do it Ah, sa public. yes. Kasi listed Hindi. At saka before that, mag-meeting kayo. Stockholders With the, meeting. Stockholders meeting. At saka kailangan merong vote o more than majority ito because naggagastos ka ng retained funds, naggagastos ka ng pondo ng Tama. korporasyon. Ano ho ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin niyan, binulsa na ng Ayala Yung 5.6 billion. yung kita nila Yes. sa Manila Water. Yes. Binulsa na. Ginawa ng cash. Yes. Okay. Kasi binayaran niya ng Malita Water out of its profits. Out of its retained earnings. Na dapat i-distribute, Sa- Ang daming pera nito. ni-retain yung earnings As para mabili dividends. yung shares. Binili In other yung words, shares. tayo, lahat ng subscribers ay stockholders, di ba? Yun yung nature dapat ng Ng tubig. So imbis na i-distribute ito Hindi ka stockholder, customer ka lang sige. daw. So kung customer, even if we're customers. Customer ka lang daw. Hindi ka, ikaw, masyado ambisyosa. Hindi pwede Sabihin kasi mo, stockholder ka, customer ka lang. yung kailangan Wala kang value. Oo nga naman. Oo. Magde-decide kasi yung board, yung trustees or yung corporate, yung Manila Water Corporation. kung Company. ano yung i-retain kasi gagamitin nyo for operations, yeah. for all of that, or kung ano yung gagamitin ninyo para dun sa improvement ng services. Okay. So in this case, ni-retain nila pero walang improvement Yan. sa services. Ang sabi po ng Ayala, ang disclosure nila sa Philippine Stock Exchange, kaya raw nila ginawa ito, kailangan ng Ayala ng pera for future investments. In
other words, ang Manila Not Water here, hindi kailangan ng pera for future investment. Hindi Kaya nila- lang hindi sila nangayala ang mag-i-invest future dyan, investments in ah. Vietnam, Ay! Myanmar, etc. Bakit naman Vietnam? Nag-invest sila doon. Sa Vietnam. Yeah. Pati sa water. Myanmar, export nila yung kanilang Oo expertise. nga eh. Yeah, Ano nila yeah. eh. Mga bansa So, sa India, meron in other words, they have a lot more in retained earnings or other forms of funding for their own requirements in the Philippines. So I hope they will really now put up STPs, etc. and everything. Hindi po. All the requirements under their original contract. Okay. That's Hindi. what we can say. Umalis na nga sila sa Manila Water, 22% na They lang. want to recycle capital toward better growth opportunities. Yes. Yeah. So, walang growth opportunity sa tubig. Ano? Tapos na, nakuha na nila yung growth. Tiba-tiba na Ano nga na sila eh. dito? They're just going with the flow. No. Hindi, bakit? Hindi kasi nahalata na sila dun sa tubig. Dun Hindi. naman sa iba. Ganito, kaya humingi kayo ng increase ng water rate sa MWSS. That's it. As That's ang it. sabi nyo, Manila Water, kailangan nyo na increase dahil kailangan nyo Improve on services, pera etc. for future investments. Ah. Pagkatapos ngayon, magbabuyback kayo ng sarili nyo shares and using 5.7 billion of our money. To invest elsewhere for your own pockets. Mas maano daw. So, dalawa po. Binigyan po ng increase siya ng MWSS. Correct. Ganito ang increase na binigay sa kanila. Total of 20 pesos Per- per cubic meter. In the first year, 8 pesos per cubic meter. Tapos 5 pesos next year. Tapos 3 pesos. Tapos 3 pesos. Tapos 1 peso. Yan po ang Manila Water. Over a period Yung of Maynila, 3 piso lang ang binigay. Special itong Manila Water. Water. Okay. Kinumpute-compute ko yan eh. Because of the increase po, magkano na ang per cubic meter? Papatak ng mahigit almost 40. Per. Pag kinumpute mo yan, sa 100 liters na lang bawat tao. Tipid na tipid yun a day, ha? Tipid na tipid yung 100 liters na yun. Niligo, hindi ka makakaligo. nun. Wisik-wisik lang, Okay. Sa isang taon, for a family of 5, ang gagastusin mo sa tubig pa lamang, almost 12,000. 12,000. In other words, sa isang pamilya, yun hong kita ni tatay ng isang buwan, sa isang taon, 12 buwan yan. Yung gagastusin nyo sa tubig, yung kita ni tatay for 1 month. Sa tubig pa lang yun. Ganyang kalupit yung increase na binigay ng MW. Sa 100, ano yun? Sa 100 Red lang yun, liters lang yun. Tipid na tipid. Tipid na tipid. Hindi pa kasama dun yung binibili yung tubig na iniinom. Yes, yung bottled. Hindi pa Bakit? kasama yun doon. Ito ang sinasabi, hindi lang naman ho sa Vietnam, sa mga probinsya rin daw. So, sa Para local... prime water. Ito maganda. Walang press release dito ang Manila Water. Hindi naman, disclosure, di obligado sa PSE. So hindi sila nag-press release. Okay? Ang ginagawa, ang pine-press release po nila na huling nakita ko, ang tubig daw sa Metro Manila, ang pinakamura. Pinakamura. Jonathan. Tama. Sa lahat ng metropolitan areas sa Pilipinas. Ano yung mga metropolitan areas? Mas mura tayo. Ang Metro Manila daw ang pinakamura. Sa lahat ng metro areas. Lahat ng metropolitan Areas in the Philippines. Pinakamura na ang lagay na yan. Naku, Pinakamura! tayo dun sa tubig. At yan ang kanilang press release. Ibig sabihin, we're doing great. Great. Okay? Kasi ang mahal-mahal ho sa Baguio. Na tubig eh. Okay? Which is understandable. Talaga. Pero bakit mura compared to other cities in the Philippines? Bakit mura sa Metro Manila? Diyan binuhos lahat Yes. ng infrastructure. Nilagay na lahat Lahat yan. ng dam, lahat dyan binuhos. Doon po sa- Gobyerno, ha? Ang nagbuhos Doon po dyan. sa mga ibang syudad, wala naman mga ganyan na Angat Dam, walang mga ganyan na infrastructure. La Mesa Dam,
Wala silang mga filtration. No, to be fair, it was because of the rapid growth. Yung iba, let's say sa mga probinsya, maswerte yung mga those that were built in the early 20th century. Kasi sila yung may mga imbakan ng tubig, sila yung may, mga yung sewage and water systems nila were created during the American colonial period. Like sa UP Diliman at saka sa Nandyan na yan, surrounding Kamo, areas. nandyan na yan system na yan. Oo, from 1908. Nandyan na yan. Pero, nakaliste yan dun sa mga Pero yung assets mga, ng water kasi, company. the so-called metro areas in other metro areas in the Philippines never had that kind of government support. Infrastructure, yes. Wala yun. Meron, yung iba, the newer towns, kung naman hindi na. binakbakan nyo pa kami doon, sobra na kayo. Laki-laki na nga nakita nyo. Binibili nyo na nga yung shares ng Ayala eh. Gobyerno na nga nagtayo ng most of the infrastructure. Ano ang comment? Hindi, ang Yun yung Comment ng assets, MWSS Hindi, ang dito? sinasabi ko kasi ng Ayala, even those infrastructures na tinayo noon, it's not as if tinayo yan tapos habang for many decades hindi mo na i-improve. In-improve daw nila. Really? Nilagyan nila ng bagong Not in infrastructure. Hindi, look, even yung mga aqueducts, nasisira yan. So, utang na loob natin sa kanila yun o obligasyon nila yun? Pero hindi, kasi Para yung lang Tingin singil, mo, obligasyon nila yun. yun ang hindi lang yun, proseso. yung singil is as though they built it from the ground up, hindi naman sa kanila yun. Well, yun ang cost Hindi ka nung yung bukod CapEx dyan, na ginamit. bukod pa dyan yung magko-connect ka to pre-existing structures, pre-existing infrastructure, like sewerage that has been there since the turn of the 20th century, may cost ka ng 30,000. Okay. Makatarungan ba yun? Hindi. The nerve. Oo. Humingi kayo ng increase saying kailangan nyo ng pera to invest at ngayon yung pera ipambibili nyo nung shares na sarili nyo shares. Para ibulsa nyo na yung kita. Yung, kumbaga, you ask the public Anong comment to ng fund your investment. Anong comment ng MWSS dito? Very good. Yan Papunto dyan. grabe kagulang. Noong nanghihingi ng yan, ang sipag-sipag nyo mag-press release. Noong naghihingi ng increase yan. Sipag-sipag nyo. Meron pa nga Itbulaga na Nag-Itbulaga. With all the necessary entertainment. Entertainment, Itbulaga. Ngayon, Pag hindi mo ginawa, hindi mabibigay yung price increase. Ganun na. Yung tariff increase pala. kaya nga. But yun nga, ngayon, that to tahimik ignore, na tahimik. there is a capex expenditure na nilabas naman mula 1997 hanggang yun ang kanilang punto. Oo, Alam mo- pero all along, alam na nila to plano na to. Pero alam mo, Even before it was, the increase was given. alam mo yung mga Before it was capex na ganyan, it's just like, walang monitoring yun, ha? We don't even know whether... Minomonitor ng regulatory. Ay, nako! The regulatory capture yun. Si T, wala yun. Parang yun yan, pare, yung IP, import permit. Walang loop. Yung loop hindi nag-close. Kasi walang monitor. Yung monitoring sinasabi nila tuloy-tuloy ni yung pagkubra. Patrick T, hindi monitoring yun. Yun na nga. Tagal-tagal na raw tayong niloloko nito mga tubig na to. Yan po ang comment dito sa aming comment section. Ano ba pwedeng gawin daw dyan? Wala na si President Duterte. Paano? Yun hong babaguhin yung Cannot be taken to kontrata. task. Oo. Babaguhin yung kontrata nila. Hindi na Natuloy. Kaya natin nakita. na bago-bago yan. At ito pa ang huling balita ko. Noong kasing 2009, hindi, 2015 ba? O in-extend po yung kontrata nila ni Pinoy. Okay? Quietly. Without, like a thief in the night. Hindi ho pinano yan, sinikreto nila yan. In-extend yung kontrata nila, concession. At yan yung gustong buwagin ni President Duterte. Okay? Doon sa bagong concession agreement dapat, tanggalin na yon. Yung extension na yon. Ibig sabihin niya, may pag-asa tayo in a few years o sa several years na maibalik na yung tubig na yan at hindi na ganyan na rape ang nangyayari. Maibalik saan? Maibalik sa gobyerno. Naku, Diyos ko. Na, And then, at hindi na mahirap yun. profitable. Di ba? May balik
Oo, kaya Well, that is the Or trend. at least i-rebid mo. siguro. Mahirap, but that is the trend all over the world. Na ang tubig po hindi pwedeng profit. I don't know. Kasi sabi ng UN, ang tubig ay Human basic human right. Access Access to to water is a basic human water. right. So sa mga ibang bayan ho, nagre-reverse na sila. Hindi na nila Sa UK, di ba? sa UK. The one who started it all has now decided But the na, problem oops, is, those are mali. noble declarations. Pero pag It is pag happening. nag-sky high na naman yung non-revenue water mo. These are tapos, not noble declarations. It's happening in other parts of the world. Nagkaroon uli ng ano ba, yung mga losses sa water, sa theft. Ganun. Alam mo yung losses, Patay tayo na naman yung yan. losses na yan noon, manufactured para ma-privatize. I know the story, kinover ko yan eh. Papaalala ko lang, in-interview ko si Presidente Duterte on this one na up until the last month in office, he kept trying. Ang problema yung pumapatid sa kanya, nasa cabinet pa rin ngayon. Ha? Ha? Hindi. Cabinet Trilyonaryo ng na yun. current O iba pa yon. Iba pa si administrasyon. trilyonaryo? Iba pa yan. Nasa cabinet uli? Sino kaya to? May 10 minutes pa tayo bago makapagkarambulungan eh. Pero ang punto ko dyan is, they delayed. Ang gagaling ng pagka-delay nila. Hindi nila binibigay kay Presidente. Almost 2 years yung delay dun sa kontrata. Hindi Because nga natin we alam kept kung nagkapirma- pounding on it sa karambola. Nagkapirmahan na o hindi pa eh. Hindi. nagkapirmahan? Oo. It never got to that It point. never got to the point na So nagkaroon they're ng still bagong having the kontrata. same old- It's the same contract. It's being reviewed by financial review ng ADB. But hindi binring up ni President Duterte yan, crying and kicking all the way bago siya umalis. Di ba? He did. But ang minumura niya yung mga tao sa gabinete. Remember, exactly 1 month before he went down, he stepped down from office. Andun ako. And it was a big part of our conversation. Sabi niya, At saka oo nga pwede eh. mo bang basta-bastang gawin na lang yun? Spend your money. Regulated business ka eh. Tubig ka eh. You spend your money to buy your own shares? Oo. Hindi ba dapat humingi ka ng public hearing or things like that? Because that is very material to your business, to bringing the service to the people. That's 5.7 billion pesos. Ang laking bagay nun. And they can just do it like that? Bahala. Wala. Walang reaction sa MWSS. Dapat siguro, teka, ba't nyo ginagastos yung pera sa ganyan? Kung Diba? ako ang MWSS. Is that an allowable expense under the contract? Regulatory dapat yan, issue. Oh, Dapat issue sagutin talaga ng nila. regulatory agency yan. Hindi magsasalita yan si Patrick. At saka MWSS, that will not happen. Hindi, nagtitiktok lang naman siya. Hindi naman nagsasalita yan eh. Si Patrick pa ba? I think. Yes, wala namang Wala pa. announcement. Wala pang announcement. May bago eh. Teka, hanapin natin. Oh, sige, Wala ano pa. natin. Ang regulatory office, ano? Actually, Yeah. ang malaking issue nga is yung buyback eh. I Yeah, think that is oo. kasi nang hingi ka Is ng that increase an eh. allowable, Allowable expense ba yan? Na- When you petition for rate increase, mayroong specific na mga items dapat doon. Correct. So, although sasabihin nila, creative accounting, hindi nanggaling yan dun sa increase. You were able to afford this because of the increase. Teka, about us. Ayan. Yan ang dapat natin. Board of Trustees. Yan ang dapat tinitignan kung paano. Epidio Vega, chairperson. Wala na si Pilasco eh. Leonora Cleopas, vice chairman. Yes. Acosta, Siya ang Melchor, member. Merly Cruz, member. Jose Fernandez, member. Melanie Lambino, member. Yeah, Dale Brian Go, member. mga old pa rin yan. Darlina Hindi, Uy. si Dale Bryan Go, bata pa. Dating empleyado ng Manila Water. Yeah. Sino ang head ng RO, ng regulatory? Regulatory Office? Sorry, nakalimutan ko pangalan. Tapos, ang increase po na meron sila hanggang 2027. Naka-plancha na yan. Nakaprograma yan. By
2027 end, magkakaroon na naman ng another rate rebasing. Naka-plan. No, hindi. Therefore- Regular yan eh, di ba? Every 5 years. number of Every years. 5 years. Therefore, that means in 2028, another increase na naman to. Baka yung 22% ng Ayala, unti-unti, Yung irony doon, yung reason for the rate increases kasi nalulugi sila. Hindi. Alam mo ba? For infrastructure. Ay, tinignan ko yung kanilang financial statement. Ay, hindi. Ang rate rebasing means na yung i-recompute yung sinisingil nila sa atin base dun sa infra nagawa na na ininvest na nila. Oo, pati. So, kunwari, ngayon, gagawa sila ng infra. Okay. So, for 4 years, ang rates nila are still those that are appropriate for prior the new infra. Okay. So, after 4 years, sisingilin mo na yung infra natayo nilagay na niya. infra Oo. na galing din sa atin. Na tayo yung gumawa. Classic case in point, yung tumatinting na katahimikan dun sa kinolekta nila for the Kaliwa Dam. Kasi nag-loan tayo, ang Pilipinas, para maitayo yung dam, hindi pa natatayo. Tapos ginastusan pa natin. Aha. So, niremit ba ng regulatory office, assuming that there was any Aha. paid to them, doon sa whatever agency contracted the loan? Aha. Diba? Na-reimburse ba ang national government for that? O binulsa yan? Walang press release, walang statements, walang kahit ano. Meron akong gustong banggitin na figure sa inyo. No? Last year, before the rate increase in 2022, wala pa rate increase pare. Ang kinita po ng Manila Water, tumaas by 60%. In 2022, wala pa yung rate increase na napakalaki na yan. So, ang kanilang kita halos umabot ng 6 billion pesos profit net. Last year, wala pa yung increase noon. 60% yan. Halos 4 billion lang kasi noong 2021. 3.7 billion. Tapos last year, almost 6 billion. Meron pang rate increase. Magkano yung rate increase nila? 20 pesos hanggang 2027. Ngayon, 8 pesos per cubic meter. Hindi ko alam kasi kung magkano total cubic meter na kanilang binibili. It's na kanilang billable. That's a trade secret eh. Hindi pwedeng ilabas yan. Alam mo kung bakit ako tahimik? Kasi I'm waiting for the Supreme Court to finally make certain decisions on this particular issue. Teka, walisin mo nga yung mga agyo. Inagyo na sila. Inagyo. Kakaintay dun sa ilang years Kaya na hindi ba? ako nagkano Alam mo, because Ano ba yung kaso na yun? lahat yan. Originally, the contract Di ba itself. kami paninfile doon yan? Ano yan? The contract, the increase, the extension of the original contracts. Ito second mga extensions na yan. yan. Kaya ako, yung mga sinasabi na to. natin ngayon, they are all incorporated in those particular petitions, several petitions yun. Why is, Baka kaya nagbebenta na. bakit? In anticipation na baka there will be a bumaba decision yung mga against desisyon. them. Hindi, meron ng isang But- decision 2 billion yung kanilang Hindi nga nila, multa. nag-MR pa sila dun eh. Naka-discount pa nga sila, 400 million na lang. MR pa rin. Ah. Nag-motion for reconsideration sila doon. Despite Sa 400 million? 400 million, yes. Kailangan daw, wala. Yeah. Walang multa. Kasi nakaligtaan lang naman eh. Nakaligtaan lang. Sorry. Sorry, hindi namin napansin, hindi pala namin nagawa yung dapat namin gawin. Hindi namin nagawa yung dapat namin gawin dahil naningil na pala kami sa taong bayan, sa mga customer. Ilang beses. Baka nga ilang beses na eh. Di ba? Yung mga rate increase na yan. Yung rate rebasing ang pinaka-insidious na provision dyan. Kasi
Yan yung without sinasabi nga an ni inventory. Presidente, yung onerous, provision. 12 But that's na the one, yun ang ano sa concession agreement noong 1996. Kaya nga, Problem, eh. that is the Hindi, reason sino why, ba nagsulat ng concession agreement? Ay, Sila rin. that's the reason why in the original Bakit petition, pinayagan yun? in the original petition, yan. so that the original the contract. Supreme Court will have is to go still down there. from, will have to go Yung on ano, that. yung sa sewerage. Kasama yun. Hindi pa decided na ba yun? Wala pang decision yan. So wala pa natatayong sewerage system. Hindi, nagtayo. Meron nagtatayo mga sila. mini sewerage Mini, treatment plants. mini. Mini STPs. tawag Yeah, sila. Kumbaga sa donut, ano lang, yung... yung below, Hindi. yung nasa Kasi dun sa concession agreement na original, hindi na yung foresee. maliit na gitna. Hindi na foresee na yung pagtatayo pa lang malalaki, nagdadambuhan lang. It was more easier said than that. Kasi nga, magwawakwak ka ng mga kalye, Yes. you'll get Di ibalik- permission from the LGUs, di ba? Hindi, balik nyo yung base siningil nyo sa amin. Ay, Hindi nyo pala na-foresee. Hindi, Dapat kaya nga, ibalik nila. they propose an alternative, more creative, science-based solution. Meantime, we keep the money. Siyempre. That's what they're saying. Oo. To keep the concession whole. Yeah! Tawag nila doon. At least that was at that time. Ewan ko na kayo kung yun na, ewan ko if they're still using that argument. Because it's an ongoing concern. Right. And people need us. And that is why, Para magkaroon sila ng tubig. and that's sa why the bahay. necessity for an extension. And, because this is a Yung extension to Alam mo ba, continue, to continue. ang mga private companies operating water systems all over the world, they have an association. Oh my gosh. Ganda pa, no? And they have an association. Yes, definitely. And they're made up of billionaires. It's like the mafia having an association. This is, ano, Parang imagine if the mafia incorporated. on the backs of tapos ordinary may, people. May coalition These sila are the together with the Yakuza. billionaires and club. oo. The owners of Yan ang Billionaire Boys Club. There's a case in California. Yung tubig underwater. Na-privatize. Yung water Sige, sige. table. More on this later. Nakakainit ng ulo yan. Pagbalik ng Karambola, oras natin 9:30 ng umaga. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Carambola, carambola. Nagbabalik ang Karambola kasama pa rin sa impilan, Conrad Banal, Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana. Ako po si Tracy Cruz Angeles. Na mainit na ulo dahil sa tubig. Relax ka lang, attorney. Relax ka lang. Bigyan ka ng tubig. Mahal yan. Bottled water, yeah. As long as hindi yan yung galing sa Ayala. Well, Hello. yung kwento, yung may club, Ah. association ko no, pero club. Yung mga operators ng water systems na private. Kasi nauso nga yan sa buong mundo. Na-privatized yung mga utilities. Meron kasi yung, halimbawa, yung kwento narinig ko sa California, pati yung table, water table, yung sa ilalim ng Yan, lupa, was privatized. Nabaliw tuloy yung mga ano. Yung California talagang is a mess, inaani nila, hinaharvest yung tubig sa ilalim, nag-sink ang lupa. Oo. Subsidence. Subsidence. Nag-sink. Kaya nga tayo, hindi na tayo nag-ano ng groundwater. Yeah. Diba? By meters, Hindi ho inches lang, by meters ang nag-sink ang lupa. Kuwawa naman mo. Ngayon, nadiskubre nung mga may-ari ng farm doon sa mga areas na yon na lumubog yung kanilang lupa. So, hindi sila makapagtanim o bumaba ang kanilang ani. Na yung may-ari ng private company ng tubig na yun, lintik ang bahay sa Beverly Hills. Kalain, no? Talagang living it off. Di ba? So, sabi nila, protest nila, living it off on our shoulders. Living it up. Living it up. Living it up pala. Living it up, but on our shoulders. Galit na galit yung mga farmers. Sa Australia po, ibang kwento naman. Ang tubig doon, listed as a commodity. Tinetrade po yung tubig sa commodity market. Pero Water nakukuha rights nila yun. ng libre. Water rights. Libre Diba? tubig, Halos pero libre pagkakakitaan ang mo, daan, oo. pag- Yeah, because you're talking about the water rights. Whoever gets the water rights.
One of over a these days, particular somebody's area. going to do that. Ano with yan? her. Ano? That is already, dito hindi traded, pero ano yan, that's a very, very critical and very In profitable. other The words, water rights tubig, are managed by the National Water Resources Board. NWRB. Yeah, NWRB. Kaya nga, di ba, gusto ni Presidente gawing Nagkagulo nga Department dyan eh. of Water Yes. talaga para Nagkakagulo because lahat. Oo. marami dun sa mga nagtitake over ng mga local water works, wala naman silang dalang bulk water. Because many of the sources of water in those areas have already been taken over by other entities Interest. na hindi naman nila hina-harvest. Para rin yan yung mining. Nag-apply ka Oo, ng rights. ng mining exploration, etc. Hindi mo naman ginagamit, i-flip mo yun. bebenta mo lang yung So, rights. naging ano yan, talagang naging, yung babenta mo yung rights. So, nagiging ano yan, instrument. Oo. Negotiable Negotiable instrument. Para siyang future. Pero ang sakit, Futures. pag wala kang pera, Trading, wala kang tubig. Wala. Hindi ka makakabili. Di ba? Ikaw, you have a huge farm. Di ba, remember what we were talking about na ang hirap-hirap makapasok sa negosyo ng mahihirap na. Oo, Mahihirap kahapon. na. Oo. Lahat ng opportunities Wala ng na. mayayaman. Yung mga ganyan, futures, yung bibili ka ng rights, tapos i-imbak mo lang. At tatago mo. Ibig Para sabihin, kumita ka, you speculate. i-deprive mo yan dun sa mga tao na, Na pwede nangangailangan na, talaga. nangangailangan or could make it work. Make it productive, etc. Pero don't have the kind of capital that you will be asking from them in the sale of your rights. Okay. So, dagdag yan sa pahirap. Ang maganda rito kasi gumaganda raw ang prospect ng real estate. Property, seas, yan po ang sabi ng, ano yung lichu pare? It's a Property consultant. property consultant. Aha. In the next 5 years daw po, napakaganda ng real They do estate studies sa mga ano. sa Pilipinas. Lalo na kung mamamanage daw ng gusto ang inflation rate dito sa atin. Yan po ang sabi ng Lichu. Ano? Lichu. Okay. Hindi, pero Baka kailangan niya ng future investment. Lee Chu would say that si David Lee Chu kasi is the so-called prophet of boom. Profit of boom. Prophet of boom yan. Sa parating positive. Well, they have to because it is the real estate, Real estate. industry. Kailangan. Pero bistado na Boy, yung the up moves sa sa constitution ha. Bistado na sila na na may mga moving forces behind the attempt to amend the constitution. Pero under the guise of changing the system. Under the guise of changing the system to parliamentary, pero ang pinag-iinitan ninyo lupa, Property. 'di ba? Well, it's at the moment, sabi nila, yan ang pinaka-profitable na sector. Dito, maski tinalo ang banking. Okay? O 'di ba? Sabi nila, walang katalo-talo ang banking. Hindi. Real estate. Pag nakahanap ako ng paraan magbenta ng air, sige. Yun na yung next. Kasi tubig, yun na, lupa. Lupit mo naman, hindi na kami hihinga pag wala kaming pera. Itatax lang namin yun. Tax on air. Sabi ni George Harrison sa Taxman. Ay, pati yung inupuan niya, biglang itatax yan. Ang malaking prospect daw po sa real estate ay BPOs, parin Jonah. So, kailangan yung mga mall registered ng PESA. Sorry. You better Ang malakas ang prospect ng BPOs ang mga BPO ayaw sa labas niyan dahil lang ating internet infrastructure nandito sa Metro Manila. Therefore, dito na nila gusto. If it is BPO that you are talking about, baka you better be prepared. Kasi ang merong studies na in the next 5 years, babagsak ang ng BPO. Because of AI. Because of AI at saka nag-upgrade Hindi na pwede yung the usual things na lang tigasagot ka, etc. and everything. Wala Hindi na. Meron decision making May na. value added na daw. May value added na. So, yun ang workout. We better be prepared because if yung ganyan na sitwasyon, you will require less people. But more internet.
We're not even prepared to supply our own Kailangan people. malakas ang internet Much less natin, yung ano natin, yung services pa. Ang for sabi other po, countries. ang favorable daw na prospect ng mga tenants, Makati, Ortigas at Bonifacio. Okay. Yan daw spike sa Bay Area, yan reclamation na sinasabi. 80% Pogo. So, ang yayaman dyan, sino? Mga Pogo sa... Hindi, gusto nila tanggalin yung Pogo eh. So, delikado kung Kasi nandun ka sa Bay competition. Area. Ganun ba? So, Makati, Ortigas, and Bonifacio. Okay. By the way, halimbawa, Rich get yung richer. Metrobank, aalis na sa Makati yung... Well, lumipat na. Yung head office nasa BGC Nasa na. BGC na. At gigibain na yung kanilang headquarter, yung Diyan sa main Bendia. office. Oo, sa Bendia. Hilpuyat. And construct High rise. high-rise. Ang katabi nun ay yung DBP. Kumusta naman yung DBP? Saan lalagay? Ang BGC. Metrobank nasa BGC. Yeah. Ang DBP, matagal na nilang balak yan, panahon pa ni GMA. Pero they're near GSIS, di ba? Yung DBP. sa DBP. Hindi, DBP Nasaan is sila? beside Metrobank on Bendia, corner Makati Avenue. Makati. Okay. That's an old building. I think 60s pa yan eh. Di ba? Yes. Caros pa ang DBP noon. Anyway. Even panahon pa ni GMA yan, gusto na nilang lumipat sa BGC. But, And develop the Bendia property because it's really prime of the primest of the primest. correct. Yang ano na They're yan. not making full use. Dinimanda sila ni Piso. Tigil yung project na demanda. So ngayon, another stumbling block sa plano ng DBP na yan is the threat of merger. Okay? Meron kasing plano na i-merge ang DBP with Land. Land Bank. Will you pursue the project? Given that May particular... collateral That kwento, ha? Scenario-based. Kwento. Nakita niyo ba sa balita, umaangal ang DBP tsaka Land Bank Dahil? because their donations or transfer to the Maharlika Fund might affect their compliance with the capital requirements ng Central Bank. Oh. So, sabi nila, even after the donation, compliant naman sila, pero it's cutting it really close, kumbaga. Kailangan exempted sila. Hindi naman. They cannot Hindi be naman. exempted. Hindi, Ang the point kaila- is, hindi well thought out yung Maharlika Fund law. Ang kailangan dyan, imbis na umangal kayo dyan, ang kailangan dyan, ayusin ninyo yung trabaho nyo. Totoo yan. Lalo na kayo Land Bank. Lalo na sa Land Bank. Lalo na kayo, may pera kayong pangpautang, di nyo pinapautang, lalo na dun sa mga naghihirap. Back to back lang with ano yung hotel dyan sa... Kung saan yung offices ng Pagcor. May hotel dyan eh. Renaissance na ba ngayon yun? The back-to-back building is Land Bank. Ang may-ari niyan, Mega World. Kalain. Kasi nung Tom Yang, nung Nagkaroon Asian Financial Crisis, na-bail out ng Land Bank Ang yung Mega World. Yes. Real, honest, bail out talaga. Literal. Talagang yung bail 97, 98, debt crisis. Okay. Yan, bail out. Hindi, At hindi ba naka-American? malakas kay ERAP yung umayos. Ay, ganun. Okay, well, kakilala ko eh. Hindi ba naka-American ang Hindi, wala pa, hindi Wala pa. pa, noon. hindi pa sila Ang nakamerikana. uso nun, double-breasted. Double-breasted. Yan ang uso. May nun. mga maluluwag na... Oo. Ngayon undersized na eh. Yan. Is that the 80s? They have shoulder Hindi, pads? 90s, 90s, kay ERAP, 98 yung 97, Oo nga pala. 98. Kasi yung double-breasted, 80s pa yan. Late 80s. No, pero ito, iba Pero Think klase ng Duran double-breasted. and shoulder pads. Ito yung... Hindi, nawala na yung shoulder pads ng 90s. At saka big hair. Lalaki Ay. ni shoulder pads. Big hair nga yung mga lalaki nun di ba? Duran-duran. As in curls. Duran-duran. Spando Ballet. Spandau. Yeah. Pandaw. Hindi, iba yun, Exactly. at that time. Talagang, ano pa nun, ibang klaseng double-breasted siya. Aha. Noon. They will argue na ng Mega World that since then, they have parlayed this government partnership, they call it partnership, into a major, ano na, yung, tawag dito,
development initiatives to Of course. help grow the economy. Of course. Ayan. Understandable. Because they're getting the government properties at the A song song. and dance. For a song. Pare, meron pa. We're talking about government financial institutions. Ano? Ang GSIS daw po, SSS, at saka ang PhilHealth, where the top earners among government agencies in GOCC. Ay, may 2022. ano tayo niyan, may top istorya tayo niyan. earners. Teka. Pag hindi pa naman kayo top earners, hindi ko na Problema ko rito kasi, they consider earnings. yung contribution ng natin. government. Nagbibigay tayo sa SSS, Members. earning nila yan. Yung mga government employees, magbibigay ng Sa contribution GSIS. sa GSIS. Ganyan yung accounting nila Yes, ng ganyan ang earnings. accounting. Premium payment yan eh. Premium Oh, payments. PhilHealth, That's membership contribution, earning yan. Therefore, they're the top earners. Hindi ho yan nasukatan dyan eh. Oh, how did you use Dapat ang sukatan dyan, kumita ba yung pera namin? How did you use it? Kumita ba yan sa global infrastructure? Correct. Yung 500 earnings niyan which will later on go to the benefit of your of your members. Yan yung bilangan. Aha. Para Hindi nga natin mabigyan ng 1,000 peso increase. yun sa benefits. Pension Can benefits. you imagine, paano kaya nag-survive yung mga SSS pensioners ng pandemic, no? At 4,000 pesos a month. Pensioners. Yung mga Eh, 4,000? 4,000, yun yung average ng pinakamabababang At that time. premium payments. bakit kailangan pa alagaan yan? Eh, binigay na nila yung pera nila nung nagtatrabaho sila eh. Tapos, ang daming red tape dun sa mga... At the prime of their lives, so earning lives, doon na lagay. Oo, doon nalagay yan. So, Ang dapat walang pinag-iba yan dyan sa mga water consumption. Ganon the prime. Saka mga power utilities, ERC. Ayun, na yung mga ganyan. regulatory capture. Isasabihin mo, ang earning namin ganito, etc. Siyempre, nag-rate increase ka eh. Ikaw naman, 60% increase lang eh. Diba? Wala pa yung rate increase doon. Ano po ba? In 2022, 60% increase in earnings. Wala pang water rate. Parang yan yung parang yan yung, nagkaroon tayo ng bakit? Binigyan ka namin ng provisional authority dyan sa power supply mo eh. Kaya nga may earnings kayo. Kaya may earnings kayo. Contributions, sir. Grabe. Ano ba yan? Yung contribution mo, considered as earning. Nililista nila. Tingnan mo So, ang land bank deposits, pag nag-deposit Hindi, ako, government. earning Hindi, yun? hindi. Yung government infusion. Deposits. Ay, All pag nilagyan ng All gobyerno. government deposits. So kunwari Only- yung budget o yung National Endowment Fund nasa land bank. Nasa land bank. Hindi, tapos yung kikitain doon, Kita nyo, earnings nila. yun ang earnings. Pag hindi mo diniposituhan yan, baka hindi na. Yun nga ang sinasabi ng mga private banks. Bakit obligado ang mga government agencies Na doon lang na doon mag-deposit. lang mag-deposit? Di ba? Siyempre. Bakit hindi ba safe yung mga ibang bangko? Tignan mo tignan mo kung paano nag-ano dito. Ang pag-ibig, hindi nila sinasabi yung ganyan. Samantalang May sila, contribution din dyan. I think sila ang pinakamaayos as far as real, honest to goodness earnings is concerned. Ikaw naman, wala naman silang PR eh. Ayun. Ikaw talaga eh. Yung sinasabi ko sa'yo eh. Speaking of PR, Wala naman PR yan eh. Gusto mo pa na nalalabas sa speaking dyaryo. of PR, kalakip ng storya mong yan, ni-recognize din yung top communicators. Ayan. Government agencies. Yan, Really? yan, That's yan. a joke. Oo. Sino? Well, Hindi okay. college contest? Hindi. Wala. Ito yung mga official. Well, okay, sa DBM, si Undersecretary Goddess Hope Libiran, Yes. 88%. Okay. Ano yan? 88%? Sa yung Government community. Survey? transparency, Survey? active engagement. Sino sinurvey nila? Ay, lahat ng mga top office, spokesperson, Hindi nga sino mga respondents. Public.
Public responder. siguro to. O, Puro sino ba? yan yung mga undersecretaries Oo. eh. Nandito So sa- well, naghanap sa sila PCO, na magpapasurvey para masama naman yung mga undersecretaries. Sino? Para may PCO, pabida si, dito. Si Daphne Osenia Paez. Oh. 85%. Oh. PCO. Eh, I'm trying to think, what is this? Approval yung 75%? Hindi nga. There transparency, clarity, and active engagement. Yun! Ensuring their agency's agenda, Ano, ulit. Transparency, clarity, Clarity. active engagement. Transparency. Ensuring that Salita dito, ensuring salita. that the agency's Hindi na po agenda is communicated Tama-tama, sir. coherently. Ayan. Sino ba? Pag wala rito si Chelix, ano? Sa next, yung kanya. Hindi, ano yan Hindi, eh. Hindi parang naman challenge. official yung kanya eh. Ay, hindi. Oo, Kanyang ano yan eh? Yusek man lang niya eh. Hindi. Si Marge Gutierrez Kanya sa contracted DILG, eh. Contracted si Marge. eh. 86%. Si Daphne Osenia Paez, PCO, 85%. Ayan. Magkakarambulungan tayo after this. Miko Clavano, 84%. Oh, Sa si Miko. DOJ, Si Miko Clavano, yes. Hardworking. And Edu dito, very Punay, much. DSWD, si Edu. 80%. Si Dudes, yes. Tapos si Edu Mike Punay, Poa from DepEd, 80%. Mike Poa, yes. Very Sa hardworking. DOTR, si Cesar Chavez, 78%. Okay. Tapos si Reynaldo Munsayak, Office of the Vice President, 77%. Ayun. Beverly Ho, Department of Health, 76%. Si Doc, oo, yan, magaling yan. I know At every si single one of Jean those. Fajardo ng Philippine National Police, 71%. So yan, I agree with rating Jean sila. At Fajardo. tataas ah. Oo. Tataas ah. Walang bilog. Galing na survey na yan ah. Oo, walang Lahat Walang approve. palpak, ah. Walang ano. walang palpak ah. Part of the Philippine survey na Boses ng Bayan, Ayun. nationwide assessment of public officials. 10,000 respondents conducted September 20 to 30, 2022. Ano yung question? Ay, Online? wala dito, hindi. Wala, hindi Hindi sinabi. na sinabi. Nga eh, walang... With a plus minus 1% mark. Yung spokesman ng immigration, di ba Hindi nabanggit? nilagay dito. Wala sila spoke. Wala spokesman ng Bago yung immigration. stocks nila. Recent lang eh, di ba? Bago. Kasi meron na pong escort service. DTI, wala. Meron ng escort service sa Bureau of Immigration. Meron. Trixie, wag ka tatawa-tawa ganyan. Ikaw ah. naman eh. Baka, Dalawa yung survey na escort yan. service. Dalawa yung hindi lang communicators. Meron mga top senior officials. Top senior. Wala. Top meron. Pero hindi naka-name dito. Top eh. senior. Top government senior Oh my officials. gosh. Sino kaya yun? Hindi binigay. Ay, alam ko. Dito. Oh. They published that na pinansa na. I don't. well, ang escort service po sa Bureau of Immigration, 150,000 daw. Hindi. Nandito rin pala. Yung pwede okay. daw sa potato corner. Paano? Yun, potato ko. Kaya kayo, si Ruth Castelo pala nandito. 86%. Ilan? 86%. Oh, number 2 siya, number 3. number Parang two siya, number 2. oo. Freezer yan ah. Nasa freezer. Dapat suspendido. Okay. Okay. Nasa freezer, ha? Anyway, Ibig sabihin may problema yung communicators nila. Ang ating kaibigan, si Jonathan Malaya of the National Security Council, 75%. Congratulations, Jonathan. Lahat ng tataas ah. Grabe. Ito yung naghihikayat ng na Maggera na makipaggera tayo tayo sa sa China. So, yun daw pong escort service sa Bureau of Immigration. Per head, 150,000. Okay. So, pwede kang- Paano kalakaran dyan, boss? escort ka nga. Papasok ka o palabas ka ng bayan. May escort ka, bayad ka 150,000. Okay. Yan po ang sabi ni DOJ Secretary. So, assured na wala kang offloading. Walang mga tanong. Sino ang kakausapin mo? Saan ka pupunta? Kaya nga may escort na eh. Hindi, Natawa ako. Saan ka nag-graduate? Saan wala nang gano'n. Escort. Natawa ako kasi dun sa wall ni Assistant City Prosecutor Darwin Cañete, meron siyang post about itong immigrations. Meron kasing involved sa pyramiding Okay. na nakaalis. Kasi Okay. under investigation siya, nakalusot. so lumusot. So, nasa whole departure siya. Hindi. Wala pa kasing order. Dahil iniimbestigahan Ah, niya, ang okay. dami nang nagreklamo. So, nakalusot siya.
So may comment ako doon, sabi immigration. Yun lang yung kinoment ko. Ang daming sumagot, ang daming defenders. Biglang sabi, wala namang whole departure order, kaya pwede siyang umalis, ganyan. Okay, now, I have a platform. Hindi ko na sinagot doon sa Facebook. Ngayon ko sasagutin. Yun nga ang mga hiningan ng picture ng yearbook. Yung mga hiningan ng Wala kung namang ano-anong whole departure. dokumento. Walang whole departure yung mga yan. And in fact, suspected victims sila. At hindi sila pinaalis. Ito, under investigation and for pyramiding with a lot of victims, pero nakalusot. Does anybody not see the irony in this one? Victims ang pinoprotektahan sa trafficking. Pero ang titindi ng mga nagiging cost sa kanila when we offload them or when we deny them boarding. Meron daw po nakakapasok dito through the escort service. Alam mo, parang ang salacious ng escort. O nga, sa mga Escort, pakinggan. sir. Agad-agad, kaya ako Escort kinikagad yung story yan. service, Akala ko mo escort escort talaga? na hindi pala, escort sa What immigration. word did you use? Salacious. 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 Para hindi Yan, halata yung meaning. yan Kayo yung nasa naman. sala ka. Salacious. Hindi na alam. Doon ka pumunta sa sala, hindi ka na salacious. When you say escort services, sabi, i-google mo yan, bro. Kung saan ka mapunta. Really? Kung saan ka mapunta. Escort service? No, that's a rabbit hole. Kasi may escort fee. So, Kailan nangyari yan? Kailan nangyari yan? Escort may fee. escort fee. Ang escort So, bumalik na. service. Bumalik na. Bumalik na. Pagbabalik Okay, ng lawin na okay. ho ito eh. Oo. Mura lang naman, 150,000. Wow. Oh. Kung ikaw wanted ka sa Japan. Di ba? What is 150,000 Ano mo, marami pesos? naghahati. May Marami mamasan naghahati din. dyan. Malamang. Mamasan din. Malamang merong ano to, may boss chip. May boss chip dyan. Or papasan. Ha? Papasan. Nakakatuwa. Nakakatuwa ito eh. Escort service. Natatawa lang kami because it hurts. Aha. Ito pa ho. Philippine Coast Guard mismo natauhan. Na checkpoint dyan sa Zamboanga. And it seems, yung taga Coast Guard na yan, smuggler na sigarilyo. Person of authority. Ikaw Bakit nasabing smuggler siya? Nahuli siya. Huli. Okay. Ha? 400 rims Ang dala-dala niya. na smuggled cigarettes. Alam mo yung 400, pare, gaano kadami yun? Oo nga eh. Magkakaroon ka na ng ano nun. Sakit. Sakit. Pag yan, Ubus na ba gabon nun? ubus na. Yan yung kinikwento ko nga, yung mga pelikula ni Paquito Diaz, bumababa yung bangka, tres palo, dala-dala. Ano na nga ba yung Mothers in kanta? the night, exchanging blue seals. Ano po to? Random check lang. Random check. Okay. Kaya siya nahuli. Pero, Ibig paano mo sabihin, tatago dati yun? nang nakakalusot yan. Yun na lang nahuli. Di ba, sabi nga ng Federation of Philippine Industries, 7 out of 10 sticks na sinisigarilyo dito sa atin ay smuggled. Ang Coming isang from rim, every- ilan ang laman ng isang rim? Sa pukaha, Tapos ilang rims yan? 400. Kusa mo naman, paano mo naman? Hindi nga negosyo eh. Nabagay ko, mas malaki pa. Paano mo isi-spirit into the country po dyan? Hindi ka ba naman may Person in may authority. kalakaran talaga? Authority eh. Ikaw naman. Yun. Pare, saan mo dadalhin niya, Yossi? Oh. Para kila bossing. Ay. Hilig sa... Ano, Sa Blue Seal. Sir! Sir, 400 dreams? Kayo na bossing ba yan? May isang truck pa rito, sir. Didistribute ho namin to. Didistribute. Ano, Dami nun. Hindi. Kailangan yan sa barangay elections, ha? Ay, Ah, payosi ka naman. Payosi ka naman. Kap, payosi ka naman. Hey, maraming salamat sa pagsubaybay sa karambolan nitong araw na ito at buong linggo. Antabayan ang susunod na programa Ronda Pilipinas with award-winning journalist Dennis Antenor Yun! Jr. It's 73 days before Christmas. Everybody have a good weekend. Happy birthday kay Blue sa Sunday. Salamat sa pakain. Ang aga eh. On behalf of Conrad Banal, Jonathan De La Cruz, Joel Lacsamana, we'll see you on Monday. Have a good weekend. Ay, ako po si Trixie Cruz.
Subayin niyo ang programang Karambola sa DWIZ. Hanggang sa muli, tayo'y magbabalik upang ihatid ang pagtalakay sa iba't ibang mga issue. Dito pa rin sa programang Karambola sa DWIZ.